Sara bagyod ang ating Dios. Daghan uyamot ang mga tao nga nagduda natahap kung duna ba'y Diyos. Og duna gyud mga tao nga miangkon nga sila atheists. Di mo ila og di mo tuo nga dunay Diyos. May mga katarungan nga matud pa everything comes from a simple cell, develops into integral perfect cell. And that is evolution. Matod pa kay suman nga kita gikas unggoy, niya hangtod nga ang unggoy ni barog na magkamang mana Homo sapiens. Nahimo ng tao gikas unggoy. Hustog tinuod ba ni? Dili na tinuod. Tungod kay ang Diyos sumala sa Jeremias 32:27. Ikaw, O Diyos, nagbuhat sa langit o siyuta. Ikaw ang labing makagagahom. Mahimo nimo ang tanan matud pa sa kasulatan. Mao na nga dunay usa ka scientifico nga dimutog Dios atheist. Nya nag-adapt siya bata. Kaya sa pagpanigo na og 3-5 gingnan niyang tanan niyang mga empleyado, ayaw tudlo tinuhuan ning bata. Away Dios tudlo nila. Pero samtang ang bata ni edad ng mga 5 anyos, wanon man tong langit pagkatahom sa gabi nadako kayong buwan, takdol, niya gibuti-buting langit sa mga bituon. Ang bata na tasig sa pagguwa, umihangad siya. O say pagmata siya nga maama. Muna gisundan siya kung si buhatos bata. Mihangad ang bata. O mingon siya sa buwan-buwan, pagkanindot nimo, mga bituon, pagkanindot ninyo. Sultihi siya nga nagbuhat ninyo, nga nahigugma, o nagatuo ko kaniya. Ang sintipiko nga di mo tog Diyos, namukpok siyang di mada. Ang bata nga kung giaga, kung gitudluan nga may Diyos, ang kinaihan nagtudlo kaniya, nga dunay Diyos. Yaw sa ka sintipiko gihapon nga di mo to Ginoo iyang gitudluan ng mga estudyante. There is no God. Even your Bible nasa Salmo 53:1, there is no God. So inyong Biblia na ingon way Diyos. Ang batanon nga ni pakli sa Biblia ningon siya, uy, niya mo tuod, pero na may sumpay. The fool says there is no God. Ang buang ra nangingon way Diyos. Mao nang iyang dapit ang scientificong di mo tong Diyos. Lagay mo siya solar constellation. Diha ang adlaw nga libutan sa 7 ka planeta. Lakip na sa kalibutan. Maigyo kayong pagkahimo. Pag switch on niya ningon ang scientifico nakatindog. Pagkanindot tinidong. Nindot yung kayong pagkahimo. Kinsa may naghimo ini? Ningon na itong batanon. Wa may naghimo na sir. Tunghar man na. Ningon itong scientifico. Seryoso ko kung bugal-bugali. Di na may tabog. Huwag nagbuhat. Ningon na itong batanon, sir, kining artificial solar constellation, huwag ni mo tungha ganun na nagbuhat. Unsa na ka ng tinuon nga adlaw gilibutan sa mga planeta, nakips kalibutan. Huwag nahaumod ang mong sintipikong di mo to Diyos siyang kugalingong prinsipyo. Kaya lagi, huwag mga butang nga mitungha kung ano nagbuhat yan. Yang bituo taso sa ka-Diyos nga makagahom sumala sa Salmos 83:18. So ikaw o Diyos ang labing hataas, Diyos nga maluluyon, Diyos nga gamhanan. O ang Diyos nagapadayag sa makadaghan, pinagi sa santos nga kasulatan, pinagi sa mga propeta o patriarka, pinagi siyang anak nga mo si Kristo. Ang anak mingon mianhi ko aron pagtudlo kaninyo sa akong amahan. Nga matod pa niya, mauning kinabuhing way katapusan nga makaila sila kanimo amahan. Ang bugtong Diyos o sa Ginoo ngay mong isugog mangluluwas. So, sarang Diyos o nagalangkob ang iyang anak na si Kristo nga mingon ang ako nga akong aman o sara. O ang Espiritu Santo tulong nagpamatuod sa langit o sara. So,
Nagatuo kita sa ka Dios nga atong amahan nga magagahom sa tanan. O di lang kay atong kinaiyahan naglibot nagtugan nga dunay Dios. Ang atong Ginoo mianhi sa kalibutan. Si Kristo nga nagpailang dunay Dios. Ug daghan ang mga milagros tong kinabuhi nahitabo nga di mahimos tao himo si Dios. Nagatuo kita sa ka Dios nga magagahom sa tanan ug maluluyon ug mapinasayloon. Amen. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maikon, mga igsoon ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, may panultihon sa kaalam, non potest isi diuturnum, cui non subist veritas. Huwag pangatarungan nga mulungtad kunwas kamaturan ni pasukan. Giyuyog o kita gisuwayan sa daghang mga pagsulay nga atong pagtuo. Pero ang matuod nga pagtuo, matod pa ni Jesus, gipatukod balay ibabaw sa bato. Nga mabutan na kung unos, bagyo, baha, magpabilin nga mabarugon og di maunsa kay pagtuo nga giubanan sa pagbuhat. Nga igsoon nga atong panahon, gihamag kita sa katalagman sa coronavirus, COVID-19, nga libo-kalibo ang nangamatay sa tibok ng kalibutan, sa laing mga dapit. Di lang sa China, di lang sa Italia, sa Iran, o subang dapit sa Asia, pero naagyapon nga itong pagtuo nga kini usa ka pamukaw kanato sa pagkabana sa gipaabot sa Dios nga kausaban sa kalibutan. May sunuban kanato nga itong mga Catholic faith defenders, Catholic faith sharers. Pero ato sa daing salamatan nga atong mga kadagkuan simbahan nga atong obispo, iyang eminensya o iyang ekselensya o si Sir Palma. Mga kabispuhan, mga pare, o gato sa mga chapter sa Catholic Faith Defenders sa Davao, uban nila ni Brother Ryan Milano sa ka matanon nga nangusad sa Catholic Faith Defenders national level, o sa atong mga kauban nga mga magsasangyaw sa may balita, mga catechists nga mo'y sinaligan sa simbahan pagtudlo sa mga kabataan katekista. Ato sa pasalamat ni Brad Dodong Limsuan, presidente sa Cebu Catholic Television Network. Nga daghan na kay mga lalawigan sa Pilipinas nga naabtan sa CCCTN, Cebu Catholic Television Network. O daghan kay nagpasalamat tungod sa mga may balita o pagtulunan nga nadungog nakatunan sa itong mga kaigsunan, sa mga parokya o sa mga batanon. Uban ka nako, diya habig sa kong to, diya si Brad
Edwin Paragoso sa Catholic Lay Minister, Catholic Faith Defender, o diya sad si Brad Carlos Badinas. Carlo Badinas nga nailang sharer sa Catholic Faith, o sa akong wala diya si Brad Dennis Abarquez sa Talisay, Laray Talisay, San Roque. Niya ang patron diya Our Lady of Consolation. O si Brad Jeffrey Rafanan sa Talisay gihapon sa San Roque Pares. Diyan ito maglangan atong paminaw ni atong magkauban. Maayong hapon, Bradsok. O sa dili pa ko, mangutana, Bradsok, akong greetings sa atong maigsuon naglantaw karon kay live man ta sa Facebook. Depende og asa silang lugar karon sa kalibutan nga nagtan-aw na to, maayong hapon, may buntag, may udto diha. Og labi na gyud, Bradsok, sa akong pamilya diha sa Tungkop Pinglanilya nga karon naa gyud silang tanan nagtan-aw na to, Bradsok. Akong asawa si Sarah Fernandez Paraguso, o ang akong kamagwang anak si Angelo, si Anthony, o si Arnold, o si Ate Nida sa Bradsok, sa kong katikista nga maguwang na karon sa balay, kung iyang anak si Chris May, mayong paglantaw diha. Ug labi na gyud ni Father Eric Ikong diha sa parokya namo sa Minglanilla, mayong paglantaw diha. Akong pangutana, Bradsok, akong ipahom kining dako kayong hitabo karon sa mingon ta hapit na gyud lukop sa tibok kalibutan kining sakit nga gitawag COVID-19 o coronavirus lain atong hisgot. Akong pangutana, Bradsok, daghan kayong mga tao, Bradsok, usahay mangutana nato nga kung ang Dios nahibaw tanan niya iya kagahom siya ngano man nga iya maning itugutan, Bradsok, nga diha sa Exodo Deuteronomio 32:39 nga siyam day ang naghatag sa kinabuhi ug siya si magbawi. Pangutana, Bradsok, iya ba ning kabubuton, Bradsok, nga gani sa Italy karon libuan nga ang namatay o pagpahimatngon ba ni sa tao, Bradsok, kay gitawag ba ni siya og human made kon binuhatan sa tao. Ipalihog kuno kung pasabot ani, Bradsok, idaghan kaing naglibog aning hitabua karon, Bradsok. Doon ay murag nagsumpaki ay nga bahin sa kasulatan, pero wag yun magkasumpaki. Kining sa Deuteronomio 32:4. Naingon nga ang Dios usa ka hingpit dalan nga matulid. Dios sa pagkatinuod siya matinumanon o dili siya makahimog sala. Mana mabasa nato sa Deuteronomio 32:4. Pero naman sad sa Isaias 45:7. Gamingon ng Diyos, ako mong nagbuhat sa kahayag, ako nagbuhat sa kangitngit, ako'y nagahimo sa dautan. Ug ako sa'y nagahimo sa maayo. Sumalibog ta kay ang Diyos dili makahimog sala o kadautan, pero nga naman namas Biblia sa Isaias 45:7 ang Diyos mo'y naghimo sa maayo, mo'y naghimo sa dautan. Kalibog. Pero ang atong mga batid sa kasulatan nagpahibaw nga wa may butang nga nagkasumpaki sa Dios. Nothing is contradictory in God's being and in God's holiness. Kini mugong kadautan duha ka klase. Dunay moral evil o nay physical evil. Kanang moral mao na ang mga paglapas sa balaang sugo sa Dios sama sa pagsimba og laing Dios bakak na Dios, pagpasipala sa ngan sa Dios nga balaan, o pagpasipala og dili pagtuman sa adlaw ng igsisimba, pagpatay o pagpanapaw. Kini wala po sa pagpatay kay nato namang nabasa nga o gisigutan kaganina nga ang Dios mo'y nagbuot sa kamatayon sa tao. 32-39 sa Deuteronomio. So ang moral evil morning kadautan kangilan moral. Pero ang physical evil morning bagyo, linog, kining urakan, tsunamis, ug sama nining mga virus. Kining lang to COVID-19, ang coronavirus nga kay budngan nga mosilip sa kinaiyahan.
niya dayon magkahimo kamatayon. Siguro tangiya na siya kaya nasa San Juan 8:44 ang yawa mo ang amahan sa kabakakan o amahan sa kamatayon. So klaro, amahan sa kamatayon. So maliko na to nga kining physical evil gihimo sa ni sa Dios sa iyang kugalingon nga tuyo. Pero sa Sirach 11:15 sa in English na ingon nga, and the Lord shall bring the dark swarm death as vengeance. Pareha ni sa coronavirus nga Diyos magdaog kining muhamag nga kangit-ngit nga kadautan nga usa ka silot. Ngayon nato nasa kining Sirach 11 versikulo 15. Wala ginoo kahimo kadautan in physical evil with his purpose. Kay lagi kasulatan nag-ingon nga kung dunay mga kastigo nga ipahiabot ka nato kini aron pagtultul o pagtulid sa atong dalan nga hiwig. And that is the purpose of God. O mo nang gitugot niya kining kadautan nga physical, pero dili ang moral evil kon paglapas sa kabalaan sa Dios. Di siya mohimo niya ang Ginoo paghimo sala nga lapas siyang balaan nga sugo. Mao ni atong tubag niya with the exception nga Ginoo mo may iyanlan of the source of life and the cause of death. Deuteronomy 32:9. Kung mo'y pabuhi sa tao, huwag ako sa'y makuha sa kinabuhi sa tao. Mao na atong tubag, Brother Edwin, usa ka pahinumdum ka nato nga kini usa ka pagpahibaw nga ang katalagman gipadaas Ginoo sa tuyo nga makaamguta nga nangayabag ng sunata sa atong kinabuhi, nangahiwi na atong daan o nakinanglan nga atong pangitaon ang hustong daan sa Dios. Sa Kaalam 5 versikulo 7. Mao na atong tubag og maminaw ta suman. Maayong adlaw ka na Bradsok og sa atong mga suking tigtanaw sa atong turmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Nya Bradsok, sa di pa ko mangutana Bradsok, atugutis ako sa pag-greet sa mong kuraparoko kanadto si Father Anthony Murillo. May gabi, maayong adlaw ni Murillo Father. Og labi na gayud ni Brad Fred Tundag o ni Brad Mario Agbo, maayong pagtanaw ni mo diha Brad. Brad Sok, ang among pangutana Brad Sok, bahin na ninggi tudlo sa mga saksi ni Huba Brad Sok. Kay hapit na mo dyan atong Semana Santa Brad Sok, magsaulog man taning kamatayon ni Kristo. Akong pangutana ni Brad Sok, kining giwalis mga saksi ni Huba Brad Sok nga kining cross. Kay matod pa nila Brad Sok sa ilang basahon kung unsay tinuod nga gitudlo sa Biblia. Pahina 205 giingon po dinhi Brad Sok nga bisan pa niya na ang matuod nga mga Kristohanon dili mo gamit og krus diha sa pagsimba nganong dili man kay usa ka pagano. Unya Brad Sok, kay ang katarungan sa mga saksi ni Huba nga kini ding krus wala jud ni gamitas mga Kristohanon kaniadto kung musimba sila Brad Sok kay usa ka pagano. Kunya Brad Sok, nga akong pangutana ni Brad Sok, kini si Kristo bitaw Brad Sok gilansang gadugpa man jud siya Brad Sok. Ari ko mangutana sa kaning kahoy ani Brad Sok ba? Kay sa mga saksi ni Huba ko Brad Sok, si Kristo gilansang usa ka istaka kaning gitawag to usa lang ka kahoy o stick. Samantala Brad Sok, kining krus sa Katoliko duha ka stick, duha ka kahoy. Kaning gitawag ko kanang usa ka gatulid. Kanya mo sa gibabag, mo na gitawag og krus o pinababag. Kunya Brad Sok, ang mga saksi ni Huba Brad Sok, naa sila katarungan nga usa ra jud to ka kahoy o stick ang gilansangan ni Kristo. Mabasa sa Gawa o Buhat 5:20 Gawa 5:30 Brad Sok, o Buhat 5:30 nag-ingon Brad Sok nga si Kristo gilansang sa usa ka kahoy. Ang akong pangutana Brad Sok, dili ba ka nga sakto ni mga saksi ni Huba Brad Sok o ang Katoliko mo'y nasayo? Palihog ko nugo pagpatinaw ni Brad Sok. Kining sa Buhat
naman sa buhat 11:39. Kaning imong gisgutan buhat 5:30. Unahon na ito ning buhat 5:30. Nangingon din sa buhat 5:30. Ang Diyos sa ato maginikanan nagabanhaw kang Isus ngayong gipatay, gibitay sa kakahoy. Meaning that was a mention of 1:3. O sa 11:39, buhat 11:39. Ngayon, kami nga mga saksi sa tanang mga butang nga gibuhat niya sa yuta sa mga Hudiyo sa Jerusalem, siya gipatay usab nila nga gibitay sa usa ka kahoy. Gibitay. Now, ang silot sa mga Roman citizen ubos sa kamanduang Romano mao pag putol sa yan itong ilang hukman sa silot, death penalty. Pero kung sa Hudiyo sama ni Kristo, kung sa Hudiyo sama ni San Pedro, ang isilot nila mao ang torture of crucifixion, ang paglansang sa kataong hinukman sa kahoy. Pero ang ilang gigamit sa mga Hudiyo nga silutanan stauros. Ang stauros gihubad gyud sa Biblia og cross, C-R-O-S-S, the cross. Unya ang staulos mo'y usa ka pinabuhos nga kahoy. Sa mas poste ba pinabuhos so ibabag. Ngori nga nagstaulos. Now sa San Juan 19:30-31 nga si Kristo gilansang og gigamit sa Griego stauros, dili staulos. Sa ito ba dili ang kahoy pinabuhos, tulin nga kahoy nga diha ilansang bitaya nga atong Ginoo. Pero ang mga sulti na wa sila kalibutan sa historical background o what particular gadget that a Jewish person shall be penalized or meted penalty. Mao ang krus, dili pinabuhos nga kahoy. Way pinabuhos nga kahoy gisgutan, kundi krus, dili staulos. O gamit ang staulos in general. Pero specifically diya kang Kristo ang gigamit stauros sa Griego. Krus gina siya. Nga doon ay pinabuhos o doon na siya pinababag. So ang kahoy nga gilansangan sa itong Ginoo, matod pa sa karaang mga kaasuyan, cypress. So, cypress nga kahoy. Apan ang gigamit, kuros. O nga nga doon na kini nganlan og spirituhanong kahurugan nga matod pa gigamit sa pagsimba. O na, kay atong mabasa sa balang kasulatan nga alang sa nangawala ang krus binuang pero alang kanatong gitubos ang krus gahom sa Dios. Si Kristo mo ang kaalam mo gahom sa Dios. Muna nga ang krus identified with Christ. Ang krus mo ang gahom o kaalam. Muna nga then it pinpointed to Christ kay si Kristo mong gahom o kaalam sa Dios. Muna nga dahil pagsimba na itong gilansang sa krus, apil. Kaya nahimo man nga tipik og bahin sa mensahe sa kalawasan. Panginoon Jesus, gusto kang mo sunod ka nako. Pasanang imong krus, pag dumili si imong kugalingon, sunod ka nako kada adlaw. Na nasa Lucas 9, versikulo 23. So, di modo part and parcel of the looking and observing Christ nailed to the cross for salvation, the cross. For those who are lost, foolishness. But for us being saved, the power of God. So, doon na tayo rason sa paggamit sa cross niya sa itong pagbutang sa altar kang Isus, kay siya man patya sa electric chair, diya man sa cross nga nahimong makahuluganon ang gahom sa kalawasan ng cross. Luka 1 Corinto kapitulo 1 versikulo 18. So muna nga ito'y kapahig tubag sa pangutana ni Brad Carlo Badinas. Balik ta sa makauban.
Mayong hapon na tanan, may hapon madsok, ug ilabi na gyud sa tanang mga nagtan-aw ning atong programa. Tinawon sa pagtuo. Madsok ara ko sa punta na madsok. Nga kaning nanggawas bitaw sa social media nga gitawag sa mga laing sekta madsok. Din ila gigamit sa pag-atake madsok nga si Maria kuno madsok. Gitawag og Ginoo Maria, Ginoong Maria nga gigamit ni Madsok sa tuig original gigamit Madsok sa 1600 pa man ni unya mo pa gigamit sa mga Kastila nga gitawag og Dios te salve Maria, pero pag-abot ko no sa tuig 1900 wala na ni gamit ang Madsok tungkol sa nagkausap-usab sa dagan sa panahon unya sa nagawa sa mga dictionary wala na po ni gamita ngano kuno handod karon gitawag ni siya og Ginoong Maria. Alam ko na pati na naman. Gingon nga ang pinulungan nagtubo. Language is growing. Sama sa atong Binisaya, sama sa Tagalog, nga ningon ta maghimaya kahari ang atong Hail Holy Queen. Hail Holy Queen. Sabot nga nagdaig ta ni Maria isip Reina. Kaya ang Queen in English, ang Reina kinat sila. Mapatay pong niya itong Reina. Bago na wala na. Pero kanya to ang usa ka nagmando nga lalaki, hari, ang iya sang asawa, ginganlan sa hari. Muna ang ilang nagkatunan kanya to sa karaang pinulungan. Niya na ilisdan man ang hari. No, ang sa mga babae, ang gigamit din naman hari, haraman. Pero di pagin mo, mo lang gigamit na ng Reina. Hinumanan na to. So, mausad sa tinagalog aba Ginoong Maria. So expression na maghimaya ka Maria. Ang Ginoo diya ang magpasabot og babae, that is a kind of respect. Bisag ang gamit Ginoo, that is also used as a respect for a woman. Sa mga ang hara o hari, respeto tawag ngadto sa ka asawa sa ka hari. Kinento. So by the growth of the language, mo nang nausab dili mo nang nang aba Ginoong Maria. Silbi na pagdaig o pagpasidungog kang Maria, dili siya Ginoo mo sa ka lalaki, kundi a kind of respect nga gigamit sama sa itong maghimaya kahari. So muna nga itong katubag sa may pangutana niya, balik tas itong makauban. Daghang salamat Balsok og maayong hapon kanimo og sa ato ang mga soking tipaminaw og tigtanaw sa ato ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Live streaming na binagyod diha sa Lapu-Lapu si Brad Alex Tampos, si Brad Claire Idgano, og labi na gyud diha sa Punta Princesa si Sister Teresita Colanag, og labi ni Brad Itching and Sister Beth Aglipa, og ni Brad Fred Tundag. Maayong hapon kaninyo diha. Balsok akong pangutana, may tungod ining the last judgment sa Book of Revelation. Kay sa panahon na to karon Balsok, daghang mga pangutana sa mga Kristohanon nga kining pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Kining the last judgment Balsok nga gisgutan nga panghitabo nga dunay panghitabo Balsok gawas ining sakit nga mananakod kining ginganan natog coronavirus. Gawas ni ini Balsok duna pa gyud mga katalagman or mga sakit nga umaabot kay sa Book of Revelation Balsok gisgutan diha nga sa pagbalik ni Kristo moabot gyud kining mga katalagman og mugrabe pa gyud ang panahon nga ugani Balsok karon niabot ang mga sakit nga mananakod kining virus. Unya Balsok sa gisgutan Balsok ni Padre Pio nga sa iyang gitagna Balsok may tungod nining 3 days of darkness. Kay doon na po nangutana ni Balsok nga tinuod ba gyud may tabo ba gyud ang tulo ka adlaw nga kangitngit sa tibuok kalibutan. O gani Balsok nga ilang gigamit nga kini nahitabo na kuno panahon sa Ehiptohanon katong panahon ni Moises. Pero karon Balsok sa Book of Revelation nagisgot man niya Balsok og mga katalagman og mga kasakit. Ug labi na Balsok giingon ngadto nga ang mga bituon mga hulog gikan sa langit. Ang akong pangutana Balsok, tinuod ba kani Balsok or literal ba kani pagpasabot nato? Nga literal gyud nga kini mahitabo kaning tulo ka adlaw ka ngitngit na moabot ang mga bituon nga manghulog gikan sa langit. Tinuod ba kani Balsok nga mahitabo? Kay ang pangutana Balsok sa atong mga kaigsuonan nga tinuod ba gyud nga mahitabo kining gisgutan sa Book of Revelation nga sa pagbalik ni Kristo moabot kining mga panghitaboa. Maliho ko kapatid na Balsok. Ang mga panagna doon ay katumanan. Doon na say mga bahin sa Biblia nga full of
prophecies, pero dili na to literalon paghubad sama sa mga tagna sa katalagman diya sa bagong tugon sa Revelation, Apocalypse, pinadayag. Hinoon, bisan si Jesus naghusulti ng mga katalagman na sa San Marcos 3:19, mingon si Jesus kay niadtong mga adlaw may kagulanan wa pay sama kaniya nga nahitabo sukad sa pagtukod sa kalibutan sa gibuhat sa Dios hangtod karon og dili kayod nahitabo. So dunay mga panghitabo niadtong mga umabot nga adlaw nga sukad masukad wa pa mahitabo sa nangagi nga kapanahonan. Pero kini mahitabo matud pa ni Jesus. Kunya, pasidaan naman gini sa kasalanan sa tao. Kung ang tao makakaton sa paghunong paghibiya, na yung mga gisulting Ginoo na ako'y mga pahimangno o pasidaan nga makahadlok. Pero mahimo nga ako nang isibog kung sila magbago sa ilang kinabuhi. Mabasa na ito na sa Jeremias 26:13. Namatod pa niya diri sa mga pulong sa Diyos. Si Sikiyas nga hari sa Huda, ang tibuok nga Huda, ning patay ba kaniya? Wa ba siya mahadlok kang Yahweh? O magpakiluoy kang Yahweh? O si Yahweh wa ba magbasol siyang kugalingong si kadaot nga gipamulong bato kanila? Ang buot pasabot sa pagbasol sa Ginoo nga dili niya ihinayon tungod kay ang tao mihimo sa pagtulid siyang daan. So, ang kalauman na nato nini mga tagnang gisgutan diya sa Revelation, Apocalypse nga dagkong 7 ka mga kawa sa katalagman. Mahimo nga dili hinayon sa Ginoo nga kun ang tao maghimo sa ka matulirong nga kinabuhi. So mo na nga the book of Revelation, the prophecies, matud pa sa mga exegetes, mga batids kasulatan dili tanan sabton literalmente. Kaya mao lagi dunay panahon nga dili hinayon sa Ginoo kay ang mga tao nagtulid sa ilang kadalanan. Di modo naa sa tong desisyon nga kung hinayon kining mga makalilisa nga katalagman nga matud pa ni Kristo sa kining San Marcos 13:19, wa pa may tabo sukan masukan. Ang katalagman nga may tabuon niya. Pero mao lagi kung ang mga tao magtulid, magbag-o sa kinabuhi, dili na ipinabo. Pero kining coronavirus, gipahinabo yun. Ya, hundreds of years kanang labay. Wa pa nitabo sama niya na. Nga usa ka kining nganlan na to katalagman nga milukop sa tibuok kalibutan. Kini pa ang coronavirus, COVID-19. Mo na ning mga nagpangatuman nga mga tagna sa Ginoo. So naa nato ang pagpugong pagpahunong niya na pinagi sa bag-unang kinabuhi. Mo na ang tubag na to sa katalagman. Kuya, daghan pa tagdon nga mga pangutana, pero sa dili pa ato sang saksihan og lantawon kining mga hinungdanon kay pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
gusto mo makadutita ga-acting raman to. Naluoy ko niya ang katong mga katawan. Nga ikaw anak ka di ka maluoy. Aglihina Atiman, waong tak mamatay si mama kung atiman niya. nagdalag kadasig ug paglaom. Ay nagabubog dito sa tuang sityo. Kinsa may komplena ka? Ang nahikabot dali lang kay Kam. Naningit ko sa mga utang sa mga twente. Di ka ba na inana? Sila utangan ka party dito sa balay. Hindi ka ba yan dili? Walay hunong. I just want to reward you. Spend it with your family. Enjoy. I hope you will have a great vacation in the Philippines. Laylayan ko ikaw kung bation mo na ang kakapoy. Ayaw kahadlok ani ako. Aron magsanay kanimo. Patayuan mo ba? Unungan ko ikaw hangtod sa utlanan ning tanan. Ayaw isipa ang kasakit. May balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Matod pa sa mga Latino umbre, Brad Efren de la Peña, nga nerbulitom ni si precognitum. Dilitan makahigugma so sa pagkamao sa katinuan nga watay kasayuran. Marinungdan nga kita magtuon kanunay magpalambo o magkinabuhi kay mahimong makahuluganon ng atong nakatunan kung kini mamunga sa atong binuhatan. Ya, misudo ba nato karon sa Brad Jeffrey Kilyosa usas mga Catholic faith defender, sharer sa atong katoliko nga pagtuo o niya sa si Brad Efren de la Peña sa ka-Latino umbre sa ka-evangelizer sa Catholic faith ug tig panalipod sa lain mga higayon mga pagdapit sa mga friendly discussions. O sige hapon diya si Brad Efren Edwin Paraguso, natong Catholic lay minister, Catholic faith defender si Carlo Badina sa San Roque Pares, San Roque Talisay City. Ya, ato na yung ablihan ng sunod natong tulumanon. Salamat kayo, Brad Sok, o mayong hapon o sa itong mga kauban, o labi na sa ako amigo si Rogelio Pinero Sargao, si Brad Jerome, o si Mako Mangeo, si Attorney Mike Abas, si mga amigo Brad Sok sa Dipulog, o si Alan Haber. Ang sa di pa ko mangutanan, Brad Sok, kay kontrobersyal ang ganing coronavirus. Adili kita mo panik ini kay Jesus Cristo mingon nga ayaw mo kahadlok, Matthew 10:28. Nya Job 9:22 nga buutan ka o dilibutan laglagon mas Ginoo sa ato pa kana nauna lang itong uban kay ang importante ang kalag boy importante. Unya may tungod sa akong pangutanay sandig na ko sa libro sa Iglesia Katolika Romana o labi na sa Encyclopedia Americana page 66 edition 1956. Jesus is a true God and true man, one divine person. Unya sa Roman 9:5 o Colosas 2:9, si Kristo adunay duha ka kinaya. Matuod nga Diyos, matuod nga tao. Nya sa Catechism of the Catholic Church, number 464, Jesus Christ, true God and true man. Nya sa Fundamentals of the Catholic Dogma, sa kining 155, only the second divine person became man. Sa ito pa, ang nagpakatao mo gyud ang ikaduhang persona, ang Paraklito, Holy Spirit, third divine person, wa magpakatao. Samtang the first divine person, God the Father, wa magpakatao. Nya sa page 52 sa Fundamentals of the Catholic Dogma, one divine essence sila. Pangutan na, Brad, kay sa 468 na ingon man, ang proper subject, ma'am gyud ang divine person. Nganong mo ingon man ta, nga ang pagkatao na matay, 1 Pedro 3:18, nga dili man na ang proper subject, ang Diyos ng persona man.
So palihog ko reconcile Brother Sok ni maong pangutana base sa maong libro. Ang proper subject ng divine person, tutok ta sa divine person. Ang dugma nag-ingon ang divine person, second divine person of the Holy Trinity, and that is Jesus Christ. Page 36 of Fundamental of Catholic Dogma, that the divine person of Christ is eternal, meaning has no beginning and no end. Nga ang iyang pagka-divine person, way sinugdanan o way katapusan. Nga sa page 35, gidungaga na nga in that very divine person, in it there is absolute immutability. Nga niyan ang pagka-divine person ni Kristo ng absoluto nga pagkadili mausab. Huwag ka ng kamatayon kausaban man na, from life to death, from existence to non-existence, that is mutability, that kausaban. And the divine person is not subject to death. Munang sa Fundamentals Catholic Dogma, page 145, gipaybaw ta nga the Logos became man without ceasing to be God. Nga ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nga muna sa Kristo, nga nagpagkatao, apan nagpabilin nga wa mausab ang iyang pagka-Diyos. Kaya ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagka-divine person o saraman. Na sa teaching of the Catholic Church, we cannot divide the divine person and the nature of being God of Christ, because divine person and nature are one the same thing. Usara ni siya, dili ni duha. Mao nga the word predication is used when the human nature of Christ died. His death as human being is predicated to his divine person without being affected. Na sa page 147 sa Fundamentals Catholic Dogma, kenosis, renunciation, is not referring to the divine nature of Christ, but only in his human nature of Christ. Ya, kanunay nato nang gikutlo ang 1 Pedro 5:18 nga 1 Pedro 3:18 ngamingon si San Pedro nga si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Very specifically stated, namatay siyang tawhanon kinaiya. Parehara lang sa kabula nga dunay hangin, musluton na ni mong ato ng tuslukon sa ice pick ang bulang yun atong gituslok is the subject, pero ang nabuslot maura ang guma, dili ang hangin. Mao sa nga the word predicated upon the divine person does not mean that Jesus as divine person is affected by death, because his being divine person is eternal, no beginning and no end. Kung atong patyon ang divine person, maguba ang natura di teolohiya, the nature of theology, nga nag-ingon nga ang iyang pagka-divine person way pagkausap o sa dili ulipon sa kamatayon. Sa Catechism of the Catholic Church, Aristoteles Catechism Council of Trent, page 44, nga diha kang Kristo dunay duha ka kinaiya, na ang kinaiya ang pagkamamatay, siya ng pagkatao, na ang kinaiya ang pagka-Diyos, siya ng ang kinaiya sa pagka-Diyos mo, nang iyang pagkadili mamatay. So klaro man na nga truly there is only one somewhat the proper subject, the divine person, but we should not forget that the divine person possesses the two natures, being God and being man. So, page 147 sa Fundamentals Catholic Dogma, nga ang maong hypostatic union unmix, untransform, and it is always integral. Nga ang iyang kahimtang sa pagka-Diyos, pagkatao, nga ang iyang dili mamatay, magpabilin nga dili mamatay, ang iyang pagkamamatay, ang iyang pagkatao. So, mo nang predicated ang pagkatao, ang kamatayon sa pagkatao, gipahamtang siyang divine person, pero ang divine person, wa maunsa. Mo nang ang naas Biblia, kay Biblia ito manatahuron, nasa 2 Timoteo 6:16, ikaw o Diyos, nga nagpuyo sa kahayag nga di maduol,
ikaw bugtong nga dili mamatay. Pero sa Roma 1:22-23 doon ay uban nga ilang bitaron ang Dios. Ang kahimtang sa pagkadili mamatay, bitaron nila ang Dios ngadto sa kahimtang nga mamatay. And that is contrary to the nature of theology. Supak na sa kinaya sa teolohiya, kaya ang pagka-Diyos, di man mamatay, di man mausap. So muna atong tubag sa pangutana, kanang regarding proper subject, the divine person. Do not forget that predicated does not mean that the divine person is dead or died. Because divine person per se, it cannot die. Because in it, there is an absolute immutability. Page 35 sa Fundamentals Catholic Dogma. Kaya divine person ay pagkahimtang nga dili yun na mausap. Ang iyang kahimtang nga pagkadili mamatay, dili mausap. Muna itong tubag sa mga tanag, sumasa sa Biblia, balik tas tumakaupan. Daghang salamat, Brad Sok, o may hapon. Manya, ngadto sad sa akong asawa nga nagtan-aw karon si Lisa Kiliosa o akong mga anak si Giselle ug si Rina. May pagtan-aw ninyo diha. O nya diha sa Cagayan de Oro. Sila si Brad Nito Librando ug usab nila ni Father Juliano o si Monsignor Billard ug Most Reverend Antonio Lidisma. O nya sa guba si Brad Sok Minyusa ug si Chris Minyusa ug si Brad Tami Kaburnay. May pagtan-aw ninyo karong adlaw karon hapon. Unya ari ko sa kong pangutana, Brad Sok, kay si Kristo Dios man nga nagluwas kanato mao man itong gituan. Nya ato mo mabasa diha sa Hebrehanon 5:7 nga nag-ingon diha og sa mga adlaw sa iyang kinabuhi siya naghimog mga pag-ampo ug mga pangamuyo aron siya maluwas. O gidungog ang iyang pag-ampo nga luwason ang iyang giampo may tungod sa iyang kaluwasan. Ang pangutana, gidungog man ka ang iyang pag-ampo nga luwason siya. Nganong namatay man gyud siya? Mao na akong pahatagan nimo katinawan, Ratso. Salamat kayo, Brad. Siyempre, Kiliosa, si mong may nga pangutana kay niya man eh. Huwag sa tapos mahimong hingpit alang kanila. Nga natuman kanila, nahimo siyang magbubuhat sa kaluwasan nga walay katapusan. 5 city to Brad Jibril. Sa city, sa Hebrano nga sa mga adlaw sa iyang unod ug pagkatao. Sa nakahalad og mga pagampo og mga pangamuyo uban ang makusog nga bangko og luha ngadto kaniya nga may gahong pagluwas. Kaniya referido sa mahan nga may gahong pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. Og sa tapos pataling hugi tungod siyang Dios nun nga kahadlok. So, ngamuyo ang Ginoo nga Luzon, matud pa gidungog sa Ginoo. Sa may gidungog sa Ginoo na sa San Mateo 26, 39 at 54. Dito sa naman si Gitsimani si Jesus nagampo. Hapa siya nagluhod. O ang iyang mga singot, mga himong dugo. Niya mingon siya, Ginoo, amahan ko. Kung may mo isaylo kining kalis sa kasakit. Pero dili ang akong pagbuot mo'y matuman. Ang imo. Siya mo itong ampos Ginoo nga. Dili, iyang gipangayo nga. Kung may mo isaylo katong kalis kasakit. Pero iyang mang isubayan. Dili nga akong pagbuot mo'y matuman. Ang imo. So kanang gipangayo sa Ginoo, mo'y kitubag samahan. Nga ang iyang pagbuot samahan mo'y natuman. Dili ang iyang Jesus nga gustong isaylo katong kasakit o manghilgig nga kamatayan. Pero bisan pa niya na si Kristo ni sulti ng daan nga nasa San Juan 12 ka nagampo gyapon siya matud pa niya. Karon nasamok nga kong kalag San Juan 12:27. San Juan 12:27. Nasamok nga kong kalag. Ug sa igaingon ko, amahan, luwas ako ning taknaa. Pero inagi pong gisumpay, apan tungod ni ini, miyanhi ako, ni ining taknaa. Mo niya akong gipabot. Sa ito pa, doon ay pag-ampos, Kristong gusto siyang luwason, pero nga nung magpaluwas ma siya. Nga mo niya tuyo pagahni, aron niyang sugaton o gakson ang krus sa kasakit.
gakson ng makasasala aron mahiusa diha kaniya o pinagi siyang dugo ug labod mapasaylo ang makasasala. Isaias 53, 1-3. So, mo na nga ito ikatubag sa mga tanan ni Brad Jeffrey nga gidungog bas Ginoo ang iyang pagampo nga nagampo mga siyang luwason pero na sa isumpay dili nga ako may matuman ang imo pagampo gyapon to niya o kang ituman sa Ginoo Diyos Amahan iyang pagbuot nga iyang anak sakiton kay matud pa ni Jesus ngano madlok magog maabot na nitak na mao man akong tuyos pagani nga ako ning dawaton ng krus sa kasakit. Mabasa sa San Juan 12 versikulo 27. Mao na ito'y katubag tampo sa may pangutana ni Brad Jeffrey balik tas tumakauban. Dagan sa mga Bradsok, o labi na kayo sa ikaduhang igayon. Bradsok, hantos lang ko sa akong pangutana, Bradsok ba? Kining pamahayag sa mga saksi ni Huwa, Bradsok, kaning ilang libro nga unsay tinuod nga gitudlo sa Biblia, Bradsok. Kining ilang ingong, Bradsok ba nga busa kining tekstuhan nagpasabot nga si Jesus mismo mao ang arkanghel nga si Miguel. Nya, Bradsok, ang ilang teksto nga gihatag, Bradsok, kaning unang Tesalonica 4:16. Ang akong pangutana ni Bradsok, ngay ko katinaw, Bradsok, kung kini si Jesus, maura ba dyan ni si San Miguel Arcangel kay maura ba sa ning panudlo sa mga saksi na ba, Bradsok? Palayo ko pagpatinaw, Bradsok. Primero ito basahon ang 1 Tesalonica 4:16. 4:6. 4:6. Atong tanawon kay adun na may kaligunan ug kamaturan the difference of Christ as being the Son of God and the angels of God. Ito sa nabasahon ng 1 Tesalonica 4:6. 16. Okay. So, niya ang unang Tesalonica 4 kining 16 ni dili 6 ha. Iyaning Carlo 6 man, okay? Okay, ato ang basahon ng 16. Kaya ang maong Ginoo usas sa kapagsinggit sa katingog sa punuan sa mga manununda o sa budyong sa Dios manaog gikan sa langit o ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw paguna. Kining tekstuhan gini magamit bisag landong na lang nga si Kristo sa ka kining anghel asibeeng. Kay ang anghel asibeeng nasa Hebreo 1:13-14, angels are spirits. Angels are spirits created by God. Mga espiritu nga linalang sa Dios ang anghel. Samtang si Kristo dili kay linalang kundi maglalalang, mabubuhat sa mga butang nga makita o dili makita. Sa Juan 1 kapitulo San Juan kapitulo 1 1-3. Mo na nga kining ingon nila nga kay kinigiingon kay ang maong Ginoo so sa kapagsinggit so sa katingog sa punuan sa mga anghel ug budyong manaog ika sa langit. So ang Ginoong isgutan nimo si Kristo nga sa iyang pagsinggit ngadto sa mga ngadto sa punuan sa mga anghel, kisa may punuan sa mga anghel, si San Miguel man na mo kuyog siya. Si San Miguel Arcangel ug sa mga angheles kang Hesus nga manaog nganis kalibutan ng paghukom. So why reference, why indication nga si Jesus mauning anghel kay anghel as a being doon na may sinugdan ug way katapusan. Pero anghel nga isip sinugo sama ni Juan Bautista ingon man siya ako sa anghel mo sabot sinugo kay gisugo man sad si Kristo gikasamahan nahimo sa siyang usa ka matawag anghel isip sinugo as a mission not as a being. Kay ngatong Ginoo sa 2 Timoteo 1:9 diha naman wa pagani ang kapanahonan. Matud pa kay ang grasya nga gitagana sa Ginoo giandam na niyang daan o gipaluna ni Kristo sa wa pagani ang kapanahonan. Sa ato pa wa pa magsugod ng panahon. Wa pa time of yesterday, today and tomorrow. Ang Biblia na ingon nga si Kristo diha na
sawa pa ang kapanahonan. Mo ni atong mabasa sa 2 Timoteo 1:9. Nagkanayon nga nagluwas kanato, nagtawag kanato nga balaan nga pagtawag, sumala sa akong buhat. Kung dili sumala siyang kugalingong tuyo, ang grasya nga gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sawa pagkani ang kapanahonan o makatuigan nga dunay kinutuban. Tatawa pa ang panahon diyan sa Kristo. Bot sabot nga una siya sa panahon, una siya sa tanang mga binuhat, dili siya anghel. Muna sayo pagingon nga si Jesus anghel, pero we must define of anghel. Anghel as a being, dili. Pero angel as sent by God. Naman as Biblia nga katong mga gisugo sa langit ng amahan gitawag usab og anghel. Sa Juan Bautista gitawag og anghel isip sinugo. Sugo man sad si Kristo sa man isip anghel sa misyon, dili as a being o pagkamao nga siya usa ka anghel. Kay naa sa San Mateo 4:11-12 diyang nabuntog ni Jesus ang tanang mga pagsulay. Mikunsad ang mga anghel nag-alagad kaniya. O sa kung anghel lang siya, dili siya tagan sa mong pag-alagad kay parehas lagranggo. So, dili na tinuod. Nga si Kristo, anghel in being. Mao na nga ito'y katubag sa mga tanaw kanang sayo pa nga si Kristo sama sa gilang gipagkasama lang sa anghel o sa nakadako-dako yung sayo nga gihimo niya ng pundok nga nag-ingon nga si Kristo sa lang ka anghel. Dili Diyos nga nagpakatao sa kalibutan. Muna itong tubag sa mga tanaw. Darren. May hapon pag-usab Brad Sok sa lain akong pangutana, ikaduhang pangutana Brad Sok, mahitungod aning transfiguration Brad Sok. Ngatong dinhi sa San Lucas kapitulo 9 bersikulo 28 Brad Sok. Akong basahon. Ug unya sa mga adlaw, sa 8 ka adlaw tapos niining mga pulunga, iyang gidala uban kaniya sila si Pedro ug si Juan, Santiago o bitungas ibabaw sa bungtod aron pagampo. Pero san Mateo kapitulo 17 1 ngadto 2 Bradzok o kini San Marcos kapitulo 9 bersikulo 2 lain man pagkahubad Bradzok na mo inyo nagkasumpaki ni kay niingon man diri unya ug unya sa mga unom ka adlaw tapos niya ng mga pulunga iyang gidala uban kaniya sila si Pedro o si Juan o si Santiago mitungas ibabaw sa bukid haron pagampo. Nakahiyo sa duha ka ebanghelista Bradzok, pero ang kang San Lucas 8 man ang gisgutan sa duha ka ebanghelista unom. Ako pangutana Bradzok, wa ba kani magkasumpaki ning ubara Bradzok nilang tulo ka ebanghelista nya. Ikaduha ang pangutana, usa may kahulugan Bradzok aning pagkausab sa panagway ni Jesus nga nigilat. Ni katulo anong ni nadungog man tingog sa amahan. Mao na ako pangutana Bradzok. Ang maong 8 unong kadlaw ani magkasumpaki kay from Jerusalem silang pagpanaw padung sa tiilan sa bukid sa Tabor 6 days unong kadlaw. Pero kung mo lakaw sila gikan sa punuan gyud sa bukid padung ngadto sa kadtong dapit nga na transfigurar ang dagway sa Ginoo nga hayag kayo another 2 days going up or climbing up to the mountain. Dili na climbing nga magkat-kat sila kundi magtungas kay subidahon man. So mao na nga wa na magkasumpaki from Jerusalem to the foot of the Mount Tabor 6 days. Pero pagsumpay panaw nga to sa dapit nga si Kristo ni himo sa transfiguration another 2 days. Wow kadlaw. Kanya sa may kahulugan na ng transfiguration. Kahulugan mao nga the chains nga sa atong pagkayutanon, pagkatawhanon, pagkamakasasa, pagkadaling masayo. Ang transfigurasyon nagpasabot sa dakong kay sa Hebrew word sa kabud, meaning the glory, himaya, hayag ba? Muna ang ipasabot nga ang makausap sa tao gikan sa pagkadautan o kangit-ngit nga tos kayag mora ang Diyos na sa 1 Hari 18:37. Walay bisag kinsa nga makausap makabangko sa kinabuhi sa katao kawas kun ang Diyos moabag kaniya. So that is the transfiguration spiritually change
nga ang tao nga mabag-o sad siyang kinabuhi modanag sad ang iyang panaghuway ngadto sa uban kay si Kristo nagpuyo kaniya. Wala to tubag sa may pangutana ni Brad Edwin Paraguso. Yabot man nga to sang galaw kauban si Brad George Torrefield ato sa siya paminaw. Dahil salamat Brad niya may gabi kanimo niya may gabi ka natong tanan labi na sa tuong may hapon ka natong tanan labi na sa tuong mga televiewers nga ganun na yung nagsulod niya itong programa. Pasadili papasok ako sa Igreto Kadiyo si Tita Torrefield diya sa Nuknukan Talibon Bohol niya diya sa Kalitaban Talibon Bohol sa itong may igsoon ng mga ministry. Sa Paknaan ng Davao City si Brad Christopher Andrino nga kanun na yung nagsulod niya itong programa. Basok akong pangutan na basok may tungod ganing coronavirus basok ba. Sa uno hari 8:39 basok ang Diyos omniscient na ibaw sa tanan basok. Ako pangutan na ni basok sa wala pa ni mahitabo basok. Nakita na ba ni sa Ginoo basok kining mong panghitabo? Ikaduha basok kung nakita na niya basok. Kanong iya man ning gitugutan basok? Or ako pangutan na basok iya ba gyud ning kabubuton basok nga mahitabo ni tungod kay nagagrabe ng sala sa kalibutan o dili niya kabubuton nitugot lang siya basok. Paliho ko pagpatinaw ni basok. Ang Diyos yung pagkasiya ito nasairan nga ulos bugos ulusahon nga lunlun maayo ang mga butang nagikan kaniya kamatuuran, kahayag o kayuan nana sa 18:20 o 18:30 sa kining Salmos ni David. May tungod sa Diyos ang dalan hingpit man ang pulong ni Yahweh inulay siya maong taming sa tanang mundangop kaniya. May tungod sa Diyos ang iyang daan hingpit man. Salmos 18:30. O sa ang hingpit sa kayo. So ay lama o way pahin siyang kahimtang nga dautan. Ang Ginoo mo tugot o magbuot ang mga butang nga gikan gyud niya nga maayo niya alang si kayo sa mga tao tungod sa iyang internal purpose and the response of man nga gusto sa siyang mabuutan. Kabubuton gina sa Ginoo. Pero sama sa nitabo ni Saulo nga gidamagan na siya katalagman nga dako una pa siya mabago gitukod sa Ginoo. Nagtuyog mabago siya. Saulo nga nagdaan na siya kining dokumento orden sa labaw nga makahimo siya pagpatay sa tanang mituo ni Kristo. O niya, samtang nagpadung siya ron pag pamatay sa mga Kristiyanos, di kalit og hayag, tubangan niya murag kilat, naigo iyang mga mata, o natagak siya sa kabayo na buta. O diya siya magsugon nga siyang pagkabuta, nakakita siya sa kamatuuran nga giyang gigukod, ubot patyon, si Kristo niya. Kaya si Kristo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Di manigay akong gilutos, kundili kining nagtuo kanimo. Kinsa ka ba? Murag challenge ni Saulo ang otoridad sa Ginoo. Wala siya iyang pagkabuta, nabagonon siya. So, dili to kabuton, sige po gitugot tungod sa tumong o utlanan nga mabuutan siya. Nana sa Roma 8:28, gitugot sa Ginoong mga hitabo, bisan ang kadautan. Aron nga matag sa makaamgong nga bisan ang kadautan, gamiton sa Ginoo aron pagtulid sa katawhan nga makasasala. Sa atong tubag sa pangutana, kining coronavirus, COVID-19, dili ni kabubuton sa Ginoo. Kay maayo man iyang tuyo, pero gitugot sa Ginoong mahitabo. Kay lagi sumala sa kasulatan, kung doon na ipadaang Ginoo nga mga katalagman aron pagpukaw o pagpasidaan sa mga tao nga ang ilang dalan sa kasaypanan nagkinubra na. Kalam 5 City, ang mga tao nangasalaag. Wala na sila musubay sa dalan nga kabubuton sa Ginoo nga atong pagalaktan. O kaya nasalaag sila mo nang makadangat kanila. Dangat ka na to ang mga pahimangno o katalagman gitugot sa Ginoo nga may tabo ka na to. Repeat, gitugot sa Ginoo. Dili pagbuot sa Ginoo kay di man nakabuton sa Ginoo magdasya ng mga makahadlok nga itom nga mulaglag kinabuhi. Coronavirus.
Salamat kayo, Brad Sok. Ikaduhang pangutana, Brad Sok. Isandig no sa 1857 sa Catechism of the Catholic Church nga mao ang gitawag og mortal sin. Kini mortal sin naa nang tulo: grave, matter, full knowledge, full consent. Kung naa na, that is mortal sin. Unya, ang faculty to decide in every suma sa moral theology mo ang kabubuton. Sa to pa, if there is full knowledge, mortal. If there is a little knowledge, venial. If there is no knowledge, wise ha. Karon, moingon mo sila, Brad Sok, example ko Judas Iscariote. Moingon usa sa mga Katoliko nga si Judas na imperno kaysa one size tinta. Karon, kung imperno, mortal sina. Insa may angay tuhuan nato, Brad Sok. Ang balaang kasulatan, Santiago 4:12 ang Diyos ay mahukom o ganarang mga laiko lang tao, Brother Sok. Ang atong simbahan yan ang bahina kung na langit ba o na impyerno ba si Judas Iscariote katong magbubudi. Silent ang simbahan, hilom ang simbahan. Manangan lang free zone nga mga sa Katoliko mingon nga nalangit to si Judas oy kinagbasol. Amingon sad nga wa malangit kay ningon si Jesus nga may pagwa matao ang tao nga mubudhi kanako. Murag bugat kayo. Yan naman sa 19 sa San Mateo 19:38 nga diya pa si Judas gipagigsultihan sa Ginoong 12 inig lingkod nako sa kong trono kamong 12 mulingkod uban nako. Diya pa mas si Judas ito napil pa pagsulti sa Ginoo. Mana nga watay ingno natong pagkasulti mapupugi ka simbahan nga mo declare nato nga we are heretic both sides sa atong pilion. Ang importante may tungod si mong isulti nga mortal sin nga doon na tayo hingpit nga kahibaw kana daotan. Ya atong gituyuan sa buot, ya doon na gyoy dako nga kadaot ka resulta. That becomes a mortal sin. So kung wa ganin ang tuo, dili na mortal sin, venial sin ra. Kung wa ta kahibaw po sa ka driver kung sugay ang padagan niya at kita masyang naimo labang nga bata, gipreno niya. Dikalit may no lambang ka na bata mo sa pag-accelerate niya, daligsan. So dili to mortal sin kay there was no a willful evil desire to kill a child. Pero ang danyos grabe kay namatay man na bata. Pero kuwang man sa kaybaw. Taon niya dili tinuyuan sa buot tingali mo ng reckless driving. Pero dili somewhat criminal killing a child intentionally. So mo na ang mortal sinagin ng tuo. 18 sa buhat sa mga apostoles sa pagtapos na to, mingon si San Pablo, natudlo na, napadayag na namo ang tanan nga kamatuoran may tungod sa inyong kaluwasan. Nahatag ng tanan nga grasya alang kanyong maluwas. Pero dili gyud po mo magpaluwas. Wala ko'y labot. Ay nakugpaningli Ginoo sa kalaglagan ng ngatuhanan. Sila mo'y responsable sa ilang kalaglagan. Kayo man na matudlui, nagpakabutabungol, nagmagahi, sila na manubag sa ilang panghitabog sa kaulahian. And God forbid nga sa pagwali ng Brother Prince na mga napit ng taga dili magmatig ang mga tao sa pagpaminaw. Kita nga magampo sa tanga ataga ng tagrasya nga matuhop sa naminaw ang mga pulong sa kalawasan nga itong ipaambit gikan sa Ginoo. Salamat kayo sa itong makauban niya si Brad Jeffrey Caliusa, si Brad Efrain de la Peña, si Brad Edwin Paragoso, si Brad George Torrefil, si Brad Carlo Badenas, si Dennis Abarquez o si Jasper Rapana. Salamat kayo ning atong makauban ng abot karon ng Diyos magapanalangin kanato tagbo tapuhon ning atong tulamanon ng atong katinawan sa pagtuo. Atong salamat ni Brad Dudong Limsua, instrumentos Ginoo. So many dioceses, archdioceses throughout the world, only in Cebu, we can find a layman who gives up all his life to serve the Lord and also even his properties in order to build and has built this CCTN, Cebu Catholic Television Network, nga mikuyanap na sa lain-lain na pitch kalibutan o tibok Pilipinas mabuta sa live streaming mabot sa Amerika, Canada, ubang dapit ang Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin ka na.